Miss, mag-apply ka na dito. Baka ito ng pagkakataon mo makaahon sa kahirapan. Napatigil sa paghakbang si Bella nang abutan siya ng flyers ng isang babae. Nako, kailangan ko talaga ng maayos na trabaho. Anya, pinunasan niya ang pawisang noo bago tiningnan ng flyers. Binitawan ang mga hawak na kalakal. Kung mag-apply kaya ako, anya sa sarili at pinakatitigang mabuti. Ayon doon ay nangangailangan umano ng assistant at malaki ang makukuhang sahod at may libreng pabahay. Ito ng pagkakataon niyang maiahon sa hirap ang pamilya para hindi siya laging sinusumbutan ng ina sa hirap na dinanas nito noon sa kanya. Dahil sa laki ng pangangailangan ay hindi na siya nagdalawang isip na puntahan ang address na nakalagay doon. Isang magara at malapalasyong bahay ang bumulaga sa kanya. Nalula ang dalaga sa laki ng bahay. Mag-apply ka, miss? Tanong ng guard nang mapansin siyang nakatingala sa malaking bahay. Oo, sana. Nag-aanin lang ang pagsang-ayon niya rito. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Nako, mukhang hindi akma sa iyong trabaho nga applyan mo. Sayang, may itsura ka pa naman sana. Naiiling na sagot ng gwardya. Ganun po ba? Nahihiyang umatras si Bella. Nagulat naman siya nang may bumusina sa kanyang likuran. Excuse me, miss. Nakakaabala ka. Pasensya na po. Anyang yumukod pa. Tumingin na lamang siya sa dalawang kotseng papasok at saka muling sinarado ng guard ang gate. Bumuntong hininga siya bago tumalikod. Nestor, mag-apply ba yung kanina? Narinig niya bago ang muling paghakbang. Opo, kaso mukhang gusgusin, sir. Buksan mo ang gate at tapasukin mo. Utos ng lalaking boses nakaka-inlove na kahit parang galit. Opo. Tuluyang tumigil sa paghakbang si Bella nang marinig ang muling pagbukas ng gate ng mansyon. Miss, pumasok ka raw. Ngumiti siya sa gwardya at sumunod rito. Napatitig si Bella sa lalaking nakatalikod at naglalakad patungo sa garden. Ang tangkad at ang ganda ng katawan. Sumunod ka kay Sir Jess. Gusto ko niyang makausap. Tumango siya at sumunod nga sa lalaking tinawag nitong Sir Jess. Paupo ka. Ano pangalan mo? Bella po. Nahihiyang umupo ang dalaga at tumingin sa kausap. Muntik na siyang malaglag sa pagkakaupo ng matitigan ng lalaki. Pamilyar ito sa kanya. Napakagwapo nito at kung tama siya ng hinala ay isa itong international model dahil nakikita niya ito sa mga billboards at iba't ibang magazine. Tama, kaya pamilyar ito sa kanya. Napayuko siya dahil sa itsura niyang iyon. Bakit hindi man lang kasi siya nagbihis ng maayos bago pumunta roon? Ako si Jasper Alcantara. Alam mo ba kung anong trabahong papasukan mo? Assistant po. Alalay. Mabilis siyang sagot. No. Anito, dahilan para muli siyang mapatingin sa lalaki. Ang ganda ng mata nito. Hindi man malaki at hindi rin kaliitan. Yung tipong kapag tumingin sa'yo, ay literal na mapofall ka. Parang laging may ibig sabihin na para bang nag-aanayang pumasok sa kwarto o kaya sabay na maligo. Ang sarap siguro nitong maging jowa o asawa. Biglang kinilig si Bella sa isiping iyon. Hindi yun ang kailangan ko. Kunwari yun ang nakalagay sa mga pinamimigay na flyers para hindi magkagulo. Ang kailangan, mapapangasawa, contractual wife. Gulat niyang sabi. Ang bilis naman yatang dingin ni Lord ang mga nasa isip niya. Yes, you heard it right. Paano po, sir? Marami na nag-apply pero wala sa kanilang hinahanap ko. Ikaw ang napili ko. I like you. Unang kita ko pa lang sa'yo. I mean, your personality. Yung katulad niyang pagiging mahiyain at mahinhin mo. Muli na naman siyang kinilig at ang bilis naman ng lalaking ito. Ano daw? Mahiyain siya? Hindi nga siya nahihiyang mga lakal ng basura. Hindi rin siya mahinhin dahil inuupakan niya ang mga lalaking gustong manligaw sa kanya sa kalye. Asawa? Bakit po ako, sir? Una, wag mo na akong tatawagin, sir. Jasper na lang o kaya Jess. Kapag pumayag ka, kapalit ito ang magandang buhay para sa'yo at sa pamilya mo. Bahay at lupa at 10 million in cash. Namilog ang mata niya dahil sa narinig. Nako, ang laki naman, sir. Jess, hindi po ako mukhang pera pero kung para sa pamilya ko, gagawin ko ang lahat. Kahit nga walang bayad, basta ikaw ang mapapangasawa ko, payag na payag ako. Dugtong niya sa isip. Gusto ko din malaman mo na hindi ito pang habang buhay, Bella. Nakakontrata ka dito. Meron lang akong babaeng gagantihan. Ang dati kong girlfriend. Kung kilig na kilig ang dalaga kanina, ngayon ay napalitan ng pagkadismaya. May dahilan pala ang lahat. Hindi to yung simpleng gusto lang niyang mag-asawa ng ganun-ganun na lang.
May dati na pala itong asawa. Sige, payag ako. Pero hindi kaya maliitin ako ng dati mong asawa dahil isa lamang akong hamak na magbabasura. Yun nga ang gusto ko. Ang mapansin niya ako. Ang kausapin niya ako. At ma-realize niya na mali ang ginawa niyang panluloko. Ay, grabe naman pala magmahal ang lalaking ito. Ang gwapo pero ang tanga. Gaano ba kaganda at kayaman ang babaeng gusto nito? Para gustuhin pa nitong pasakitan. Parang manggagamit pa ng ibang tao. Gusto niya sana itong itanong, subalit ano ba ang karapatan niya? Isa lamang siyang contractual wife o bayaran para maging asawa nito? Napakagatlabi na lang si Bella. Bahala na. Ang importante, magkakapera na siya at hindi na babalik sa basurahan. Ititira niya sa magandang bahay ang mga magulang at take note, hindi mangungupahan dahil sarili na nilang lupa. Walang problema, basta maging maayos lang ang buhay ng pamilya ko. Pirmahan mo to bilang agreement natin sa kasunduan at pagkatapos ay ibibigay ko na ang kapalit ng pagsangayon mo. Bukas na bukas din ay lilipat ang mga magulang mo sa magandang tirahan. At ikaw, dito natitira kasama ko para mapaplanuhan ang kasal. Oo, Anyang agad na pinirmahan ang kontrata at hindi na nag-abala pang basahin iyon. Pagkatapos, nakipagkamay sa kanyang lalaki. Nag-aalinlangan naman siyang tanggapin iyon dahil marumi ang mga kamay niya. Napansin naman yun ng lalaki kaya ito na mismo ang humawak sa palad niya at wala na siyang nagawa. Kumain ka na ba? Mukhang nagugutom ka. Ipapahatid kita sa driver pagkatapos. Sabihin mo na kagad sa mga magulang mo. Busog po ako. Salamat. O sige, ipapahatid na kita. Ipapasundo na lang kita bukas ng umaga. Sige. Tumayo na siya at nagpatiuna ng maglakad sa gate. Agad naman itong tinawag ang driver para ihatid siya. Habang lula ng magarang sasakyan, hindi makapaniwala si Bella sa biglaang pangyayari sa buhay niya. Hindi niya maintindihan kung bakit sa dinami-rami ng mga babae ay siya ang napili nito. Sigurado naman siyang maraming ang nag-a-apply, hindi lang siya. Mas maganda at hindi madungis. Pagdating sa bahay, naabutan niyang iniintay siya ng kanyang ina sa pinto. Nakasimangot ito at mukhang siya talaga ang hinihintay. Oh, kamusta ang racket mo? Nakamagkano ka ngayon? Untag nito. Wala po, Nay. Pero may bago po akong trabaho ngayon. Trabaho? At sino naman ang tatanggap sa'yo sa itsura mong yan? Ah, alam ko na. Magtatrabaho ka sa bar, ano? Anitong kumuha ng sigarilyo at sinindihan iyon. Hindi po. Napakamot siya sa ulo at hindi niya maipaliwanag sa ina ang lahat. Ang ibig sabihin ko, Nay, mag-aasawa na ho ako. Ano? Paano naman kami? Sinong tutulong sa amin kapag nag-asawa ka? Gulat na gulat ang ina ni Bella. Kulang na lang ay sunggaban siya nito. Naku, Bella ha, hindi pa pwede. Dahil hindi ka pa nakakabayad sa utang na loob mo sa amin. Aba, nung nasa ospital ka noon at walang malay ng 10 araw, sinong gumawa ng paraan para maipagamot ka? Kami ng tatay mo. Tapos ngayon ganito na lamang? Abay bayaran mo ang lahat ng hirap namin sa'yo, Bella. Heto na naman ang nanay niya. Isinusumbat na naman sa kanya ang nangyari noong 18 years old siya. Nabundol kasi noon siya dahil sa gutom at puyat sa pangangalakal at hindi niya napansin ang isang kotse na parating. 10 araw daw siyang walang malay noon. Milyon umano ang ginastos ng mga ito para mabuhay siya. Kung saan man ang mga ito kumuha ng pambayad ay hindi na nila sinabi. Basta ang alam niya ay ginawa ng mga ito ang lahat para sa kanya. At iyon ay tinuturing niyang isang malaking utang na loob. Lalo pat hindi naman siya tunay na anak ng mga ito. Ano yung narinig ko mag-aasawa na magaling mong anak? At sino namang basurero ang mapapangasawa mo? Bakit? Buntis ka na ba? Ang kanyang ama nakadarating lamang at may hawak pang bote ng gin. Pagewang-gewang ito at halatang lasing. Ganito ang ama niya araw-araw. Ang nanay naman niya ay walang ibang ginawa kundi abangan siya at tingin lahat ng kinita niya sa pangangalakal. Opo, Tay. Mayaman naman po si Jess. May mansyon. At nangako siya na kapag pinakasalan ko siya, bibigyan niya tayo ng bahay at lupa at 10 milyon. Anya. Bahay at lupa? At 10 milyon? Ulit nang namimilog ang mata ng ina. Iyon naman pala, Enrico. O sige anak, magpakasal ka ngayon din. Halika dito sa loob. Kumain ka na ba? May 50 pesos pa ako dito. Anong gusto mong ulam, anak? Pero anak, totoo ba yan? Umakbay pa ito sa dalaga sabay tapo ng sigarilyo. Opo. Diyos ko, Enrico. Ngayon din ay magbalot-balot na tayo at lilipat tayo sa magandang bahay. Nako, Belinda.
Bukas na ako maniniwala. Lasing ako. Sagot ng ama at tumiga sa mahabang upuan ng kanilang barong-barong. Hindi ba't ganyan din ang nangyari noon? Oh, nasaan ang lalaki? Bigla siyang napatingin sa ama, marahil sa kalasingan kaya kung ano-ano ang mga sinasabi nito. Lumagapak ang palad ng ina sa pisngi ng asawa nito. O yan, para mawala ang kalasingan mo. Ano pinagsasabi mo dyan ha? Matulog ka na. Maya-maya lang ay nakatulog na nga ito. Maya-maya, umiihi na ito sa kinahihigaan. Tanda na lasing na talaga ito. Naiilang na lang si Bella dahil alam niyang siya ang paglaging nagliligpit niyon. Anak, ako nang bahala dun ha. Kumain ka na at magpahinga. Baka pagod ka. Ani ng ina. Ang nanay talaga niya, basta pera na, ang bilis-bilis. Hindi naman niya magawang magalit dahil sa laki ng utang na loob niya. Ang mabuti pa ho ay magligpit na kayo dahil bukas kayo lilipat dun sa bago nating bahay. Kami? Kami lang ba? Ikaw? Syempre, dun ako sa bahay ng mapapangasawa ko. Kaya nay, ayusin niyo ang buhay niyo dun ha. Huwag na kayong magbibisyo ni tatay. Ang perang mapupunta sa inyo, negosyo niyo para lumago. Magpapatayo ako ng negosyo para hindi na ako kinukutsa ng mga tao dito. Ate, saan tayo lilipat? Ani ng kanyang bunsong kapatid na si Shaina. Hindi ko alam, Shaina. Basta ayusin mo na lahat ng mga gamit mo. Yung mga laruan mo, papalitan natin yan ng bago. Wow, talaga ate? Oo, kaya sige na. Tulungan mo na si nanay. At ako naman dito sa kwarto natin ha. Opo ate. Kinabukasan, 5:00 pa lang, gising na si Bella. O mas tamang sabihin, hindi siya nakatulog ng maayos. Kaya wala na siyang intindihin. Nakapag-ayos na siya ng mga dadalhin. Hindi na niya dadalhin ng mga lumang damit dahil nakakahiya sa mapapangasawa niya. Bilin din itong hindi na niya kailangan magdala ng mga damit. Yung mga importante na lang daw dahil ang lalaki nang bahala ron. Oh anak, gising ka na pala. Nakagayak na kami ng nanay mo. Hindi na namin dadalhin ang mga bulok nating gamit. Bibili naman tayo, hindi ba? Papamigay na lang natin sa mga kapitbahay natin. Ngiting-ngiti ang kanyang ama. Bagong ligo din ito. Sige tay, si nanay po. Ayun, ang agang nakipagmaritisan sa mga kapitbahay natin. Pinangalanda ka na nakapag-asawa ka ng mayaman. Maging ako, hindi rin makapaniwala, anak. Naku, si nanay talaga. Umiral na naman ang pagkamayabang. Sinilip niya ito sa bintana at tama nga ang tatay niya. Naku mare, balatuhan mo naman kami. Narinig niyang sabi ng isa nilang kapitbahay. Oo naman mare, ano naman yung tag-1,000 lang? Sigunda naman ang isa. Wala pa naman akong hawak na pera ngayon. Huwag kayong mag-alala. Tuwing December, mamimigay ako ng regalo o kaya grocery sa inyo. Dadalawin ko kayo tuwing Pasko. Ani ng ina. Matagal pa yun, mare? Reklamo ng isa. Baka naman, mare, ibinenta mo na yung si Bella, ha? Tumigil kayo sa chismis na yan. Naiiling na lang ang dalaga. Maya-maya lang ay bumusina na ang isang van sa harap ng kanilang barong-barong. Yan na yatang sundo namin. Maiwan ka muna kayo dyan. Nakatungangang naiwan ang mga ito at pinanood na lang sila habang naghahakot ng mga gamit. O Enrico, wala na bang naiwan? Wala na, tara na. Sumakay ka na at baka ikaw pang maiwan dito. Dali-daling sumakay si Aling Belinda. Habang nasa biyahe naman ay abala ito sa pakikipag-usap sa driver habang siya ay tahimik na nag-iisip. Sa totoo lang, kinakabahan si Bella. Hindi siya sanay na may lalaki sa buhay niya. Ni halik ay hindi pa niya nararanasan. 2 oras silang bumiyahe bago sila nakarating sa isang malaking 2-story house. Tuwang-tuwang mga magulang niya dahil may mga gamit na doon, lalo na nang mahawakan ng mga ito ang pera. Pagkatapos magbilin sa ina, ay nagpaalam na siya patungo sa tinitirahan ni Jesper Alcantara. Do you like it? Namangha siya sa dami ng gamit na binili sa kanya ng lalaki. Halos mapuno niyon ang kwarto na tutulugan niya. Habang hindi pa sila kasal, bigla siyang nakaramdam ng hiya sa mga damit na dala niya. Sobra naman yata to, Jesper. Anya na makapasok sa loob. Lahat yon mamahalin. Mula sa damit, bags, sapatos, pabango, make-up at kung ano-ano pang gamit sa sarili. Lahat yan para sa'yo, my dear fiancé. Salamat. Kahit simpleng damit lang naman, sana okay lang. Ako ang mapapangasawa mo kaya kailangan mo maging maayos sa paningin ng ibang tao. Oo nga pala. Isang international model at businessman ang mapapangasawa niya. Kaya kailangan din niyang maging mukhang mamahalin at mabango sa paningin ng ibang tao. Huwag kang mag-alala.
Kapag kasal na tayo at nasa trabaho ako, bibigyan kita ng sarili mong negosyo para may pagkakabalahan ka at hindi mainip. Ano bang gusto mo? Talaga? Matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng bakehouse o kaya restaurant dahil mahilig siyang magluto. O wag na, dito na lang ako sa bahay. Maglilinis, magluluto at pagsisilbihan ka kapag nandito ka. Saglit itong natigilan at napatitig sa kanya. No need. We have a housemaid here. Hindi mo kailangan gawin yan, Bella. Kaya ko namang gawin yon. Ang pagsabayin lahat yon kahit may trabaho pa ako. Basta bibigyan kita ng pagkakaabalahan mo. Ano bang gusto mo? Nahihiya siya sa lalaki. Hindi siya sumagot at ngumiti na lamang. Come on, answer me. Gustong gusto ko talagang mag-bake at magluto noon pa man. You mean bake shop o restaurant? Oo, pero hindi mo kailangan gawin yon. Okay lang, Jess. Hindi pwede. Para matuto kang humawak ng business. Sige, ikaw ang bahala. Nang lumabas ang lalaki sa kwarto, ay tinupi niya at nilagay sa aparador ang mga lumang damit. Hindi na muna niya yon gagamitin. Nakakahiya sa lalaki. Pagkatapos ay naligo na siya at isinuot ang isa sa mga damit na naroroon. Pinagbasdan niya ang sarili sa salamin at naglagay ng kaunting pabango at make-up. Nagulat ang dalaga sa kinalabasan. Hindi mo aakalain na dati siyang magbabasura. Humiga siya sa malambot na kama. Baka nananaginip lang siya. Nagising si Bella sa katok mula sa labas. Ma'am Bella, kakain na po. Pinapatawag po kayo ni Sir. Dali-dali siyang bumangon at lumabas. Sorry, nakatulog ako. Paumanhin niya sa matandang kasambahay. Puyat kasi siya at walang tulog kaya marahil mabilis siyang nakatulog. Hindi niya namalayan na mag-aalas 8 na pala ng gabi. Naabutan niyang nasa hapagkainan na si Jess at hinihintay siya. You look beautiful tonight. Bagay sa'yo yung suot mo. And your smell, it is so good. Salamat. Sorry ha, nakatulog ako. That's okay, Bella. Kain na. Masarap ang nakahaing pagkain. Ganon kasimple ang buhay niya sa mansyon ni Jasper Alcantara. Para lamang silang magkaibigan. Wala siyang maramdamang mali siya sa mga kilos nito. Habang siya, crush na crush ang lalaki. May mga oras lang na nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya. Hanggang sa ikasal sila, beach wedding iyon, kaya maraming kilalang imbitado. Magamanggulang lang niya ang kasama niya, kaya ngiti na lang ang binibigay niya sa mga nakikipagkamay sa kanya. Unang beses ding nakita ni Bella ang ina ni Jasper, na isang Filipino-Swiss. Mabait naman ito sa kanya. Nagulat man ito umano, ngunit maayos siyang pinakatunguhan ng ina nito. Magiliw at mabait ang ginang at mukhang nagkakasundo sila. Pagkatapos ng magarbong kasal, ay dumiretso ang bagong mag-asawa sa venue ng kanilang honeymoon. Regalo daw iyon ng ilang malalapit na kaibigan ni Jess. Nang makarating sila doon, nakaramdam ng kaba si Bella. Anong gagawin niya? Masakit kaya? Masarap? Hindi niya mapigilang mag-isip ng ganon. Ngunit lumipas ang buong magdamag, ay hindi siya pinakialaman ni Jess. Magkahiwalay sila ng kwarto na labis naman niyang ipinagtaka. Pero ayos lang yun sa kanya dahil maging siya ay hindi rin alam ang gagawin. Tsaka wala naman siguro sa kontrata ang galawin siya nito. 3 araw na sila sa isla nang sa unang pagkakataon ay lapitan at abutan siya ng lalaki ng alak na tinanggap naman niya. Alam niyang lasing na ang lalaki dahil magalaw at madaldal na ito at namumulan na rin ang mga pisngi. Naiinip ka na ba? Pwede namang nating hindi tapusin itong honeymoon trip natin na to. At umuwi na lang sa Maynila. Hindi, okay lang. Payap at magandang lugar. Parang walang problema sa lugar na to. Halika nga rito. Hinapit siya nito at hinalikan sa leeg. Ang bango naman ng misis ko. Nito. Nang ilabot si Bella sa ginawa nito at hindi niya yon napaghandaan. Wala sa loob na nilagok niya ang alak na hawak. I love you. Anas ni Jasper na tila wala sa sarili marahil ay dala ng kalasingan. Nakailang salin pa sila ng alak hanggang maging siya ay nalasing na rin hanggang sa nagising na lang si Bella na nasa kwarto na siya ng asawa. Nang bumangon siya, ay ramdam niya ang sakit sa pagitan ng kanyang dalawang hita at ang mancha ng dugo sa kobre kama. Diyos ko, naibigay ko ang sarili ko sa kanya. Bulalas niya. Hoy Bella, natural asawa mo yun. Obligasyon mong ibigay yun sa kanya. Kastigo niya sa sarili. Dumiretso siya sa kwarto na inokupan niya. Agad siyang naligo at humiga. Tanghali na nang makaramdam siya ng gutom. Paglabas niya sa pinto ay nabungaran niya doon si Jasper na akmang kakatok na sana. Tanghali na, narayan ang pagkain natin. Halika na, kumain na tayo. Anito na nakangiti na parang walang nangyayari samantalang siya ay hiyang-hiya rito. Oo sige.
Nauna na siyang naglakad patungo sa lamesa. Hinintay niya muna itong maupo bago siya kumain. Wow, mukhang masarap ang pagkakaluto ng sinigang. Sabi niya para itago ang pagkailang. Siya nga pala, pagbalik natin sa Maynila, pwede ka nang pumasok sa bake shop mo para ma-manage mo. Patay mali siya na kwento nito sa kanya. Talaga? Salamat, Jess ah. Ngumiti lang ito. Kailan ang kain? Bukas uwi na tayo. At may trabaho pa na kang hihintay sa akin. Mas mainam, nakakainip na rin dito. Palusot niya para matakpan ang nararamdaman. Habang kumakain ay panay ang kwento nito. Lahat yon ay tungkol sa business kung anong mga dapat at hindi dapat gawin. Nakikinig lang siya at tinatandaan ang mga paalala ng asawa. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Bella. Madaling araw na siyang nakaramdam ng antok. Kaya nang umagang iyon, ay ang lalaki ang gumising sa kanya. Sorry Jess, napasarap ang tulog ko. Aalis na ba tayo? Oo, kumain ka na. Tapos na akong kumain. Pagkatapos mo saka tayo aalis. Anito saka bumalik sa silid nito. Nakaramdam siya ng inis dahil doon. Hindi man lang siya ginising para makasabay niya itong kumain. Nang makabalik sila sa Maynila, nagpahinga lang ito at umalis din kaagad. Hanggang sa sumapit na ang gabi, hindi pa rin ito umuwi. Gusto niya sanang makasabay ang lalaki sa pagkain. Pero mukhang wala itong balak na umuwi ng maaga. Madaling araw na niya narinig ang pagdating ng sasakyan ng asawa. Maagang gumising si Bella. Ngayon ang unang araw niya sa bake shop niya. At isa pa, balak niyang ipagluto ang asawa ng almusal bago siya umalis. Kaya siya nagluto ng umagang iyon. Hindi na niya hinintay na magising ito. Ang buong akala ni Bella ay hindi a-attend ang ribbon cutting ng araw na yon si Jess. Pero humabol ito bago nagsimula. Kaya natuwa siya. Maraming kumunta at bumili ng araw na yon. Lalo pat naroon si Jess para i-guide siya. Mauna na ako sa iyo ha. Dadaan pa ako sa office. Paalam nito. Oo, salamat sa pagpunta. Pinisil nito ang pisngi niya saka umalis. Kahit ganun ang trato nito sa kanya, ay okay lang. Una pa lang ay alam na niya kung anong papel niya sa buhay ng asawa. Dahil doon, naalala ni Bella ang dating asawa nito. Hindi pa niya ito nakikita. Marahil wala sa bansa ang babae, kaya hindi pa nila isinasakatuparan ang gustong mangyari ni Jasper. 10:00 ng gabi nang makauwi si Bella. Pagod siya ng gabing iyon dahil naging hands-on siya sa pag-estima sa mga customer at mga dapat gawin sa bake shop niya. Naabutan niya sa sala ang asawa at dalawa nitong kaibigan. Nagiinom ang mga ito at mukhang nagkakasiyahan. Oh, eto na palang asawa ko. Anitong inabot pa ang kamay niya at tumalik sa pisngi niya nang makalapit. Nagulat naman siya sa kilos na iyon ni Jess. Kumain ka na ba, baby? Tanong pa nito. Hindi pa. Ikaw? Kumain na kami sa labas sa mga kaibigan ko. Siya nga pala si Enzo at Peter. Kasama ko sa Modeling World sa US. May project sila ngayon dito. Alam mo naman, minsan lang magkita-kita dahil medyo laylaw ako sa modeling. Hi. Tipid niyang bati sa dalawa at nahihiya siya sa mga ito. Kumain ka na. Tapusin lang namin to. Malambing na yumakap pa ito sa kanya. Sige. Anya at ngumiti sa dalawa. Pagkatapos kumain ng hapunan ay naligo nga siya. Bago humiga, ipipikit na sana niya ang mga mata nang may kumatok. Baby, please open the door. Teka sandali. Agad niyang sinuot ang roba sa manipis na pantulog bago binuksan ang pinto. Hindi inaasahang salubungin siya nito ng halik at dinala sa silid nito. I love you, baby. Ang paulit-ulit na anas nito. At yun na naman si Bella, muling nagpadala sa init ng gabing yun. Muli na naman siyang nagising sa kwarto ng asawa at ilipat sa sarili niyang silid. Hi. Napapitlag si Bella. Isang lalaking naka-casual attire ang kumatok sa glass door ng bake shop niya habang busy siya sa mga papers na nasa table. Can I come in? Nginitian niya ito. Sa totoo lang, wala siyang balak i-entertain ng lalaki. Pero mukhang makulit ito at kusa nitong binuksan ang glass door. Hi, I'm Miguel. Owner ng flower shop. Diyan sa tabi mo. Hello, I'm Bella. Napansin ko kasing bagong open tong shop mo. Gusto ko lang naman sana makipagkaibigan. Natawa si Bella. Ngayon ako nakakita ng lalaking flower shop ang business. Actually, I'm bi. Or shall we say, discreet gay. Hindi halata, di ba? Wala naman pala siyang dapat ikakabahala. Dahil hindi naman pala ito straight. Hindi siya mag-aalalang baka magalit ang asawa niya. How about you? Married na ako. Agad niyang ipinakita ang daliri. Oh, really? Okay lang ba kung makipagkaibigan ako? Oo naman. Madaldal si Miguel. Pala kwento. In a relationship din daw ito,
Pero mukhang nagloloko ang lalaki at may ibang babae. Nakaramdam naman siya ng awa sa lalaki, kaya naging kakwentuhan niya ito kapag wala naman siyang ginagawa. Pag uwi niya ng gabing iyon, wala doon ang asawa. Samantalang kapag uuwi siya ng alas 10 ay naroon na ito. Saktong paakyat na siya ng kwarto nang dumating ito. Agad itong lumapit sa kanya at humalik. Alam agad niyang nakainom ito. May bago pa ba kapag nakainom ito? Bigla itong nagiging malambing at nagiging asawa niya. At tulad ng dati ay may mangyayari ulit sa kanila. Mahal siya nito kapag lasing ito. Halika, kumain na tayo. Anyaya niya rito. Ikaw ang gusto kong kainin, asawa ko. Teka sandali, hindi pa ako nakapaglinis ng katawan. Kadarating ko lang. Walang problema. E di sabay tayo mag-shower. Namumungay ang mga mata nito. I love you. At ngayong natagpuan na kita, hindi na kita pakakawalan pa. Nangunot ang noon niya sa sinabi nito. Anong sinasabi mo? Forget about that, Bella. Anitong binuhat na siya patungo sa shower. Wala siyang magawa at nagpatianod na lang sa gusto ng asawa. Mamimiss niya ito at inaamin niyang sa isang buwan nilang pagsasama ay mahal na niya ang asawa. Pagkatapos ay sabay din silang kumain at puno ng saya ang hapagkainan. Masaya silang nagsasubuan. Sinamantala iyon ni Bella dahil alam niyang kapag nawala ang tama ng asawa niya ay babalik na naman sa normal ang pakikitungo nito sa kanya. Lumipas ang mga araw, linggo at mga buwan, naging ganun ang setup nila. Kahit papaano naging masaya si Bella. At habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang pagmamahal niya para sa asawa. Ngunit ang pinagtataka niya, ang usapan nila noong una na pagsaselosin ng dati nitong asawa at gustong paghigantihan. Hindi pa niya ito nakikilala. Sa isip naman niya ay mas mainam iyon dahil baka siya ang magselos kapag nagkataon. Alam niyang masasaktan siya kapag nakita niyang nasasaktan ng asawa dahil sa dati nitong asawa. Ano friend, gimmick tayo. Chika? Isang gabi nang pauwi na sana siya. Anong gagawin? Inosente niyang tanong sa kaibigang si Miguel. Ano pa? Iinom? Mag-bar? Hindi ko pa nasusubukan yan. Ano? Minsan lang naman. Damayan mo naman ako. Masama ang loob ko ngayon. Pagkatapos kong bilhan ng kotse ang boyfriend ko. Aba, hindi na nagparamdam. Tapos malaman-laman ko may ginagarahe palang babae. Pigil ang emosyon na bulalas ni Miguel. Ay nako Miguel, sinasabi ko na kasi sa'yo eh. Huwag mo nang gastusan yun tuloy. Ano na, tara na. Iinom na lang natin to. Sige, pero hanggang alas 12 lang tayo ha. Sa isang bar nga pumunta ang magkaibigan. Subalit ang pangakong alas 12 ay hindi nangyari. Dahil alas 2 na ng madaling araw sila umuwi. Inumaga ka yata. Hindi pa nakakaakyat sa bahay si Bella ay si Jesper na agad ang bumungad sa kanya. Hindi maipinta ang mukha nito. Sorry, nagkayayaan lang kami ng kaibigan ko. Kailan ka pa nagkaroon ng kaibigan? Lalaki? Babae? Lalaki. Bakla. Nahihilo niyang sagot at diretso ng umakyat. Bakla o maniligaw mo? Bakla nga. Asik niya. Hindi ito umimik habang nakasunod sa kanya hanggang kwarto. Oh, wag mong sabihin na pati dito papasok ka. Maliligo ako. Kanina pa ako naglalagkit. Nanlalagkit? Bakit? Nakipag-lovemaking ka ba doon? Nakalimutan mo may asawa ka. Natulala siya sa sinabi ng asawa. Pinagdududahan mo ba ako? Oo. Lumabas ka. Maliligo ako. Kumuha siya ng tuwalya at pumasok sa shower. Ngunit sumunod ito hanggang doon. Ano ba? Asik niya. Gusto kong makasiguro na walang ibang gumalaw sa'yo. Jesper, tumigil ka. Wala akong ginagawang masama. Sinarado nito ang pinto at ito mismo ang magtanggal ng suot niya. Inamoy-amoy siya nito. Saka siya nito tinitigan at iminaba ang mga daliri. Maagap niyang hinawakan ng lalaki sa braso para pigilan ito. You're mine, Bella. Asawa mo ko. At walang ibang pwedeng magmay-ari sa'yo. Wala akong ibang lalaki. Hindi ko magagawa yun. Dapat lang. Sa susunod, magpaalam ka muna sa akin bago ka sumama kung kani-kanino. Anito bago tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi. Pinagkanulo na naman siya ng damdamin dahil hindi niya mapigilan tugunin ang halik ng asawa. Dahil sa hangover ay hindi na muna siya pupunta sa bake shop. Ilang buwan siyang nakatutok sa business niya at deserve naman ang pahinga. Nasa bahay maghapon si Jasper. Subalit abala naman ito sa harap ng laptop nito. Magbihis ka. May pupuntahan tayo. Yun ang unang pagkakataon na niyaya siya nito sa labas. Saan tayo pupunta? Sa party ni Margo. Hindi niya ito kilala,
Kaya hindi na siya nagtanong. Nagsuot na lang siya ng casual night dress na angkop sa isang party. Alam niya kasing mayayaman ang mga kaibigan ni Jasper at sosyal ang mga party na pinupuntahan ng asawa. Simple lang iyon pero hindi magpapahuli ang ganda niya sa gabing iyon. Pinuri naman siya ng asawa na ikinangiti niya. Hindi nga siya nagkamali dahil birthday party ng mayamang tao ang inatenda nila. Happy birthday, Margo. Bati ng asawa niya sa babaeng matangkad at kulay brown ang buhok. Sa tingin niya ay mas matanda ito kay Jess ng ilang taon. Maganda ito ngunit hindi maikukubli ang edad ng babae. Oh, hello Jess. Thank you for coming. Where's your new wife? Anito. Napatitig siya sa babae at maging ito ay ganun din sa kanya. Pakiramdam niya ay nakita niya na ito. Hindi niya lang mawari kung saan. At hindi lang yon. Kilala niya ito? At nagkita na sila noon. Oh, totoo na pala ang chismis na may kapalit na ako. Palatak nito. I'm happy na, Margo. At alam kong ikaw din. Oo naman. Ikaw lang naman tong hindi makamove on. Joke lang. Anitong tumawa at tumingin sa kanya. Anyways, sorry sa mga pagkukulang ko nun sa'yo. Ang sarap patukan ng babaeng ito sa isip niya. Enjoy the food, Jess. Excuse me muna, may mga parating. Hindi na sila muna inistima ni Margo. Nabisi na ito. Ito pala ang dating nobya ni Jess na minahal nito. Bakit kaya sila naghiwalay? Tahimik ang asawa niya at hindi naman niya napansin na lumapit ito sa babae. Hindi rin ito humiwalay sa kanya, kaya hindi niya mawari kung pinagsiselos nito ang babae o ang asawa niya ang pinagsiselos sa lalaking kasama ng ex nito. Hindi niya alam, wala siyang alam sa kwento ng dalawa at ayaw niyang makialam. Wala silang kibuan habang nagmamaneho ito pauwi. Ayaw naman niyang unang magbukas ng usapan dahil mukhang wala sa mood si Jess. Hindi niya alam ang nasa isip nito, kaya nabuti na lang niyang manahimik na lang. Dito ka na matulog sa room. Anyaya nito sa kanya na ikinagulat niya. Nakainom ito pero hindi masyado. Sige, shower lang ako. Madaling araw na noon pero parang mailap ang antok para sa kanila. Magkatabing natutulog pero nakatalikod sa isa't isa hanggang sa hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nang sumunod na araw ay may salo-salo sa mansyon. Naroon ang mommy ni Jasper at ilang mga kaibigan at katrabaho para sa celebration ng anniversary ng kumpanya ng mga Alcantara na minamanage ni Jasper. Naroon din si Margo. Kakagaling lang niya noon sa shop para silipin ang mga tao roon. Pagdating pa lang niya ay bising-busy na ang asawa niya. Hindi niya ito makausap. Ayaw sana niyang makihalubilo dahil nahihiya siya sa mga ito. Kaya mas pinili niyang tumayo sa isang tabi habang umiinom ng wine. Si Jasper naman ay nasa umpukan ng ilang kaibigan kasama si Margo. O iha, bakit mag-isa ka rito sa sulok? Bakit hindi ka makijoin sa mga bisita? Ang ina ni Jess nang mapansin siya nito. Okay na po ako ma, hindi ko naman sila kilala. Nahihiya ako makihalubilo sa kanila. Dapat sinasanay mo ng sarili mo. Asawa ka, karapatan mo yun. Ang ipakita kung sino ka sa buhay ng anak ko. Anito at sumulyap sa gawin ng anak nito. Nag-e-enjoy itong kausap ang mga kaibigan, literal kay Margo na pahampas-hampas pa sa balikat ng asawa. Tulad ng babaeng yan. Ex na yan. Ibig sabihin na, ekis na. Ang pagkakaalam ko, niloko lang niyang anak ko at ngayon nagpapapansin ng ganyan. I hate that girl. Una pa lang, hindi ko na siya gusto. Napayoko si Bella. Asawa nga siya pero nakakontrata naman. Paano niya ipaglaban ang karapatan niya? Mukhang masaya naman po si Jess sa kanya, ma. Baka mahal niya pa. No, kilala ko ang anak ko. Alam kong wala na siyang nararamdaman para sa babaeng yan. Maaaring sinasakyan lang niya. Muli niyang sinulyapan ng asawa. Tumaas ang kilay niya dahil nakapulupot ang mga braso nito sa leeg ni Jess. Ang haliparot. May iba na kung may kerengking pa. Anyang masama ang loob. Muli siyang nagsali ng alak sa kopita at sunod-sunod na ininom iyon. Maging ang ina ni Jess ay hindi umalis sa tabi niya at nakikipagkwentuhan. Ano pang hinihintay mo? Kunin mong atensyon ng asawa mo. Muli ay sunod-sunod ang paglagok niya ng wine hanggang sa naramdaman niya na parang nangangapal na ang mukha niya. Medyo lasing na siya. Heto, pampalakas ng loob. Kumuha ng whiskey ang ginang at inabot sa kanya. Napangiwi siya dahil sa lasa nun. Halika, Bella, sasamahan kita para kapag inaway ka may backup ka. Pagpapalakas loob na saad ng ginang. Mukhang mauuna pang malasing ito kaysa sa kanya. Hinawakan siya nito sa braso at hinila palapit sa asawa. Hi baby,
How's your party? Nag-enjoy ka ba? Halatang lasing na siya, subalit pinipilit niyang kontrolin ang sarili dahil ayaw niyang mapahiya sa parting iyon at magbukang chip sa harap ng mga bisita. You're drunk. Wika ni Jess. Inalis nito ang kamay ni Margo sa leeg nito. I'm also drunk, Jess. Hindi mo ba ako ihahatid? Singit ni Margo. Tumaas ang kilay niya sa sinabi ng babae. At bakit kanya ihahatid? Of course, I'm his visitor. Yes, visitor. Only visitor. Anyang pinagdiinan ang salitang visitor. Oo nga naman, Margo. May kotse ka naman at may driver. Siya nang bahala sa'yo. At isa pa, baka magalit ang partner mo niyan. Hindi na magandang makikipagmabutihan ka pa sa ex mo. Tama ba? Singit naman ang ina ni Jess. Sumimangot ang babae. Okay, fine. Anito at muling uminom. Bakit uminom ka na marami? Hindi ka sanay uminom, Bella. Ani ng asawa sa kanya. Minsan lang naman. Tsaka nandiyan naman si mama para samahan akong uminom. Sumulyap naman ang asawa sa ina nito. Ikaw talaga ba? Tuturuan mo pa yata maging manginginom itong si Bella. Mag-isa doon sa sulok. Walang kasama. Kaya sinamahan ko. Come on. Matulog ka na. Tara na sa upstairs. Excuse me lang guys. Ayoko pang matulog. Pues, papagurin kita para makatulog ka na. Bulong nito. Napahagikik naman siya at yumakap dito. 4:00 nang magising si Bella. Wala sa tabi niya ang asawa kaya bumaba siya para hanapin ito. Wala ng tao sa baba. Tanging bakas na lang nang may naganap na party doon at ang 3 katulong nila na naglilinis. Si Sir Jess nyo? Tanong niya. Umalis po, hinatid si Ma'am Margo. Biglang umakyat ang dungo niya dahil doon. Ang buong akala niya ay hindi nito ihahatid ang babae. Kanina pa ba? Pagkatapos po ng party, mga 12:00 po yata sila umalis. Anito. Pero 4:00 na, bakit ang tagal naman yata? Inis na bumalik siya sa higaan, ngunit nang ma-realize na silid yun ng asawa ay lumipat siya at nag-lock. 12:00 na nang magising si Bella. Hindi na niya madatna ng asawa. Maaga raw pumasok sa opisina. Matapos kumain at maligo ay naghanda na rin siya para pumunta sa bake shop. Kahit ang totoo, wala siyang balak na pumunta roon. Oy, friendship, may problema ba? Nasa flower shop siya ng kaibigan para makipagkwentuhan dito. Wala naman, Miguel. Naiinip lang ako sa buhay ko. Lumabas ka kasi paminsan-minsan. Mag-mall, kumain sa labas, uminom sa labas, ganun. Pwede naman ako mamaya kumain sa labas tapos konting inom. Para maibsan naman tong bigat ng nararamdaman ko. Mag-iisang taon na kami pero ewan ko ba, parang walang kasiguraduhan. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang kontrata. Mabuti na lang hindi ka nabubuntis. Hindi, wag na muna. Kawawang bata kapag walang kinalakihang ama. Ay, correct. Ano na, labas ba tayo ngayon? Oo, bahala na si Batman. Wag mo sabihin magsiselos yun sa akin. Mukha ka kasing lalaki. Pero hindi yun magsiselos. Imposible yun. Mahal pa ni Jess ang ex niya. Ay, complicated ng sitwasyon mo, girl. Yumaman ka nga. Naghihirap naman ang puso't balon-balunan mo. Hindi lang to para sa sarili ko, Miguel. Ginawa ko to para sa pamilya ko. Oh, kamusta nga pala ang pamilya mo? Ubus na ba ang 10 milyon? Ayun, nagdenegosyo daw sila ng water refilling dun sa subdivision. Wala daw kasing ganun dun. Sa labas pa sila bumibili. May coffee shop at pandesal din na tinayo. At kung ano-ano pang beauty product ang binibenta ng nanay sa mga kumari niya. Tapos nagbabalak ding magpatayo ng salon. Baka naman pamigay sale yan Malugi ang nanay mo niyan. Nako, kilala ko ang nanay kong yun. Kuripot yun. Hindi yun basta-basta namimigay. Nako, sana lang magamit sa tama. Nang sumapit ang gabi, sa labas na sila kumakain ng kaibigan at doon na rin uminom at nagkwentuhan. Nang lumalim ang gabi, ay muling nagkayayaan uminom sa isang mamahaling bar. At dahil nakainom na, ay ine-enjoy nila ang gabi nang di namamalayan ng oras. Inumaga na nang uwi si Bella. Naabutan niya nagkakape ang asawa. Wala itong kibo at nakatingin lang sa kanya. Nilampasan niya ito at dumiretso sa silid niya. Maghapon siyang tulog at hindi lumabas kaya paggabi na nang magising at makaramdam ng gutom. Ine-expect niyang nasa trabaho si Jess. Ngunit nakita niya ito sa sala. Hindi niya ito kinibo. Tahimik siyang kumain. Hindi ba sinabi ko sa'yo na ayoko nakikipag-inuman ka nang hindi nakikipagpaalam sa akin? Anito niyang matapos siya. Yung sinasabi mong kaibigan mong bakla na naman bang kasama mo? Anong problema mo? Ikaw,
May asawa kang tao pero sumasama ka sa iba. Eh ikaw, may asawa kang tao, naghahatid at nagpapalingkis ka pa sa iba. Bella, una pa lang, alam mo na kung ano tayo. So, ang ibig mong sabihin, wala akong kalayaan sa sarili ko. Ikaw meron? It's unfair. Wala ba akong karapatang gawin ang gusto ko? Ikaw na rin nagsabi na hindi tayo panghabang buhay. Eh kung mahal mo pa pala si Margo, bakit mo pinipigilan ang sarili mo? Ang mabuti mong gawin, kausapin mo. Magkaayos kayong dalawa para wala ka ng problema. Wala na ako nararamdaman para sa kanya. Matagal na. Eh sino na ngayon ang mahal mo? Ako? Mahal mo lang naman ako kapag nakakainom ka, hindi ba? Kapag maayos ang isip mo, wala lang ako sa'yo. Sa bagay, bakit ba ako nagagalit? Wala naman sa kontrata na mahalin natin ang isa't isa, tama ba? Hindi mo naintindihan. Marami ka pang hindi alam. Alin ang hindi ko alam? Ang maging tangang contractual wife mo? Na habang pwede ka makipaglandian sa iba, eh ako nasa behave lang? Nasa bahay lang, ganun ba? Malalaman mo rin. Ewan ko sa'yo. Kahit bayaran mo ko ng bilyones, hindi mo kayang bilhin ang pagkatao ko. Masakit ang ulo ni Bella. Ayaw niyang makipagtalo sa lalaki, kaya muli siyang nagkulong sa kwarto. Kinabukasan, bisita niya ang biyanan ng umagang iyon. Magpapasama sana sa'yo ko sa office ng anak ko, Iha. Hindi ka pa ba nakakapunta doon? Hindi pa po, Ma. Namimiss ko ang dating office, kaya sumama ka para makilala ka doon. Hindi po ba nakakahiya? Bakit ka mahihiya? Ikaw si Mrs. Alcantara. May karapatan ka sa pag-aari namin. Gumayak ka na at pupunta tayo doon ngayon. Sumama nga siya sa office. Masaya siya dahil sa tuwing babatiin ng mga empleyado ang biyanan niya, ay ipinapakilala siya nito bilang asawa ng nag-iisang anak nito. Bakit hindi mo sabihin sa babaeng yun ang totoo? Hindi yung ako nagmumukhang tanga at nagloko sa ating dalawa? Mula sa labas ng CEO office ay rinig na rinig iyon, kaya naantala ang pagkatok ng ginang. May kausap po yata si Jess sa loob. Wala yun. Halika, pumasok tayo. Pareho silang nagkagulatan sa nabungaran. Naroon si Margo sa loob. Maging ang asawa niya ay nagulat nang makita siya. Ma, hindi ka mo lang tumawag na pupunta ka rito. Namiss ko tong office ko kaya sinama ko si Bella para makarating naman siya dito. Excuse me. Nakasimangot na lumabas si Margo. Bakit narito ang babaeng yun? Palagi bang pumupunta yon dito? Dumaan lang, Ma. Gusto niyo ng coffee? No, anak. Hindi coffee ang pinunta namin dito. Gusto kong itur si Bella sa office natin. Naipakilala ko na rin siya sa labas para alam ng mga pumapasok dito na may asawa ka na at bawal kang landiin. Natawa si Jess. Lihim naman siyang ngumiti. Ang swerte niya sa biyanan dahil napakabait ng ginang sa kanya. It's okay, Ma. Wala akong time para dalhin si Bella dito. Kapag wala siya sa shop, isama mo rito. Sige, next time. Dahil naroon sila, ay nagyakag ng umuwi ng maaga si Jess. Nagaya itong kumain sila sa labas kasama ang ina. Ito ang unang pagkakataon na kumain sila sa labas ng asawa. Pagkatapos maihatid ang ina sa bahay nito, ay saka sila umuwi. Nangako naman ang ginang na palagi niyang bibisitahin kapag nasa Pilipinas ito. Pwede ka bang makausap? Nagulat si Bella ng umagang iyon. Hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Margo. Paano ka nakapasok dito? Natural, dati akong pumupunta dito. Anitong pinagsalikop ang mga braso. Binitawan niya ang alayang aso at hinarap ang babae. Anong kailangan mo? Walang paalam na umupo ito sa upuang naroon. Hindi mo ba ako natatandaan? 8 years ago? Napamaang siya sa babae. Hindi kita matandaan. Si Jess na nakabundol sa'yo nun. Akala ko nga namatay ka na eh. Napatitig siya dito. So, si Jess pala ang nakasagasa sa kanya noon. Bakit hindi nito sinabi? Bakit hindi mo tanungin ang mga magulang mo? Para malaman mo ang totoo. Kami magkasintahan nun ni Jess. Nang pilitin siya ng mga magulang mo para pakasalan ka. At dahil 21 pa lang siya nun, kaya natakot siya. Sinungaling ka. Eh di tanungin mo ang magaling mong asawa at nanay mong mukhang pera. Ako ang nagbayad ng hospital bills mo nun para hindi madiin si Jess. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Para malaman mo na kaya ka niya pinakasalan dahil yun ang kasunduan na gusto noon ng mga magulang mo. Wala kang kaalam-alam na pinagkakitaan ka na nila. Hindi totoo yan. Itanong mo yan sa mga magulang mo para malaman mong buong katotohanan. Anito at walang lingon-likod na umalis. Saglit siyang natulala ng makahuma ay agad siyang magbihis
at pumunta sa bahay ng mga magulang. Anak, napasyal ka. Kumain ka na ba? May ulam pa dyan, sinigang na bangus at tortang talong. Halika, kumain ka. Ani ng ina nang makarating siya. Nay, magsabi kayo ng totoo. Kilala niyo na si Jasper. Noon pa lang, di ba? Totoo bang pinagkakitaan niyo ko noon? Anak, anong sinasabi mo? Ipaliwanag niyo sa akin ang nangyari 8 years ago nung naaksidente ako. Hindi makatingin ng diretso sa kanyang ina, maging ang amang kakalabas lang mula sa loob ng bahay ay natigilan. Anak, ganito yon. Nakatanggap kami ng tawag na nasa ospital ka daw at kritikal. Noong una nagalit ako kasi syempre, mahirap lang tayo. At saan ako kukuha ng panggastos at pambayad sa ospital? Nalaman ko na, bata pa yung nakadisgrasya sa'yo. Mapera ang pamilya niya. Sila nung kasama niyang babae ang gumastos sa bills sa ospital na umabot ng 1 milyon. Hindi pa doon natapos ang lahat. Humingi ako ng danyos na 250,000. Kung hindi, ay ipapakasal ko kayo ng lalaki. Huminga ng malalim ang ina bago muling nagsalita. Pero walang perang maibigay noon yung Jasper na yon. Ang sabi niya, kakagraduate lang niya at pagmamodel ang sideline niya. At ina niya umano ang may hawak ng mga bank account niya. Pinapirma ko siya na babalikan ka para pakasalan ka kapag gumaling ka o ipapakulong ko siya. Dahil sa takot ay pumirma yung lalaki. Yung babae, wala na mga oras na yon. Pero nung dumating siya, may dalang perang 250,000. Saka ko sila pinaalis. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanila. Kung nalaman ba ng babae na pinapirma ko yung kasama niyang lalaki at pinagbayad ko pa rin siya. Hindi na bumalik ang lalaki para tuparin ang kasunduan namin. Iniisip ko na lang na baka nalaman niya na nagbigay ng pera ang babae. Mahabang pahayag ni Aling Belinda. Masama ang loob niya sa ina dahil pinaniwala siya nito at sinumbat lahat ang hirap nila habang nasa ospital siya. Yun pala ay walang kahirap-hirap at napagkakitaan pa siya. Nahihiya siyang bumalik sa mansyon. Ayaw naman niyang magstay sa bahay ng mga magulang. Kaya minabuti niyang pumunta sa Smoky Mountain na pinagkukunan niya ng basura noon. Oy, ang dating pulubi na naging prinsesa nandito. Puna ng dati niyang kasama na si Baste. Anong ginagawa mo dito, Bella? Akala ko ba mayaman ka na? Bakit? Masama bang pumunta dito? Siyempre, baka naman ilibre mo naman kahit goto lang. O sige, ilan kayo riyan? Kumain na lang tayo ng pares kina Aling Lani. Ayos! Palatak ng mga ito. Sumama siya sa mga ito para kumain at kahit paano ay nakalimutan niya ang mga iniisip ng mga sandaling iyon. Gabi na nang maisipan niyang umuwi. O Bella, halika na. Sumubay ka na. Kanina pa kita hinihintay. Saan ka ba nang galing? Si Jess iyon habang kumakain. Sorry, hindi na kita nahintay para maghapunan. Sige, busog pa ako. Walang gana niyang sabi. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Kaya bumangon siya at tumambay sa garden. May problema ka ba? Mula sa likuran ay sumulpot si Jasper. Magsabi ka sa akin ng totoo. Bakit mo ako pinakasalan? Sinabi ko na sa yung dahilan kung bakit, diba? Dahil ba sa kasunduan niyo noon ng mga magulang ko? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo? Hindi mo naman kailangan to pa rin yun, Jess. Sinagot niyo na ang bill ko sa ospital noon at humingi pa ng 250,000 danyo sa mga magulang ko kay Margo, tama ba? Paano mo nalaman? Si Margo. Kinausap niya ako kanina at kinumpirma yun ng nanay ko. Kaya pala, pamilyar kayo sa akin. Kaya pala parang nakita ko na kayo. Dahil nung bago ako nawala ng malay, nung nakita ko kayo. Hindi kay Margo nanggaling ang 250,000 at gastos sa ospital, kundi kay Mama. Nising kong duling, wala siyang ginastos. Bago ako pumirma dun sa kasunduan, alam na ni Mama ang lahat. Siya nagsabi sa akin na pakasalan ka sa tamang panahon. Pero ang sabi mo, gusto mong gumanti kay Margo. Sa totoo lang, ikaw ang gusto kong paghigantihan, hindi si Margo. Pagkatapos kasi nangyari nun, pakiramdam ko nakatali na ako. Nakipaghiwalay si Margo dahil dun. I'm sorry, Jess. Pwede mo pa namang itama ang lahat. Ayusin yung relasyon niyo. Handa naman akong pumirma ng annulment para mapawalang bisa ang kasal. Umiling-iling ito. At nang dahil dun, unti-unti nakilala ko si Margo. Marami akong nalaman tungkol sa kanya. Na niloloko niya ako. Doon pa man. Minahal ko siya, oo. Pero matagal na akong walang pagmamahal sa kanya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi kita pinipilit para maniwala. Masaya ako sa kung ano meron tayo ngayon, Bella. Sorry kung nagulo kong buhay mo. Ako ang dapat na humingi ng pasensya sa'yo. Kailan mo babalak tapusin ang kontrata?
Gusto mo na ba? Malungkot nitong tanong. Gusto ko maging masaya ka, Jess. Sorry sa lahat ng ginawa ng mga magulang ko. Gusto ko rin naman na maging masaya ka. Anito, pwede ba tayong maging magkaibigan pagkatapos ng lahat? Anya. Oo naman. Buntong hininga nito. Pagkatapos na yon ay iniba na ng lalaki ang usapan. Pinilit nilang iwasan na pag-usapan ang tungkol sa kanila. Nakatingin si Bella sa refleksyon niya sa salamin. Tinaas niya ang suot na 90s. Kitang-kita mula doon ang pahabang peklat na mula sa aksidente. Ang malaking peklat sa kanyang tagiliran. Naaalala niya pa ang huling sinabi ng doktor. Maliit na raw ang chance na magkaanak o mabuntis siya dahil doon ang pinakanaparuhan sa kanya. Unti-unting tumulo ang kanyang luha. Nakaramdam siya ng lungkot. Kaya pala sa mahigit 1 taon nila ni Jess ay hindi siya magkaanak. Baka dahil doon. Sayang, gusto pa naman sana niyang magkaanak sila ng lalaki kahit hindi siya panagutan. Hanggang sa nakatulugan ni Bella ang pag-iyak. Kakaalis lang ni Sir papunta sa US. May trabaho siya para sa isang sikat na brand ng relo. Pagkukwento ng kasambahay. Napansin din niya ang mga missed calls ng asawa sa cellphone niya. Nag-message siya sa lalaki na aalis na siya. Kaagad din naman itong nag-reply na wag muna siyang umalis hanggang hindi pa naaanal ang kasal nila. Ang akala ni Bella ay babalik din kaagad si Jess. Pero mananatili pa umano ito rito ng ilang buwan. Naku, Ma'am Bella, ano po bang nakain niyo at nagsusuka kayo ng ganyan? Ang taas pa ng lagnat ninyo. Ewan ko ba, Manang? Anyang nahihilo. Alam na po ba ito ni Sir? Nako, nakakahiya. Busy yun sa trabaho, hayaan mo na. Okay lang ako. Hindi po kaya buntis kayo? Nako, imposible po yun, Manang. Sabi ko naman po sa inyo na aksidente ako noon, kaya mababa ang chance na mabuntis po ako. Magpa-check ka na lang bukas. Hindi na, okay lang talaga. Simpleng sakit lang to. Masyado lang ako napagod sa shop. Kahit pabalik-balik ang nararamdaman ay hindi na ininda yun ni Bella hanggang kusa nang nawala. Pero napansin niya na medyo tumataba siya. Nagkaroon din siya ng bilbil at palaging bloated. Napansin din ni Bella na 3 buwan na siyang hindi dinadatnan, na binaliwala na lamang niya. Alam naman kasi niyang hindi regular ang buwan ng dalaw niya. Ngunit pagkalipas ng 2 buwan, bigla siyang napaigtad ang makaramdam ng kung ano sa tiyan. May gumalaw doon. Nakaramdam siya ng kaba na baka may sakit na siya. Agad siyang pumunta sa doktor ng pamilya Alcantara para magpa-check up. Mrs. Alcantara, you're 5 months pregnant at wala kang iyong sakit. Buntis ka. Bakit hindi mo man lang namalayan? Kapag nakaramdam ng symptoms, ipina-check up mo na kaagad dapat para maresetahan ng gamot para sa baby at ikaw. Medyo maputla ka. Natulala si Bella at hindi makapaniwala. Wala siyang kaalam-alam na buntis na pala siya. Kaya pala lumalaki ang tiyan niya. Bakit ngayon ka lang nagpa-check up? Siguradong matutuwa si Jasper nito. Anitong kinuha ang phone at tinuwagan doon ang asawa niya. Ngunit nakaramdam siya sa doktor ng pamilya. Ang alam niya ay pinsan nito ni Jasper. Jess, are you busy? I have good news. Kailan ka ba uuwi? Napangiwi siya. Ang chismosa talaga nito. Your wife is pregnant. Yes, 5 months. Uuwi ka bukas? Okay, see you. Binundol ng kaba ang dibdib niya. Uuwi si Jess. Magkikita na sila, 4 na buwan itong nawala at inaamin niyang na-miss niya na ito. Sobrang saya ni Jess. Gustong-gusto na umuwi ngayon. Ang problema, may shoot pa siya today. Bukas na daw ang flight niya. Nginitian niya lang ito hanggang sa matapos siyang resetahan ng mga vitamins ay nagpaalam na siya. Masaya si Bella sa nalaman. Hinding-hindi niya sasayangin ang pagkakataon na binigay sa kanya ng Diyos para bigyan siya ng anak. Kahit wala itong kilalaning ama ay mamahalin niya ito. Hindi niya ipaparamdam sa anak na wala itong kilalaning ama kapag anal na sila ng ama. Tuwang-tuwa ang mga kasambahay. Ito daw ang unang beses na magkakaroon ng bata sa mansyon. Kaya todo asikaso ang mga ito sa kanya at bilin daw yun ni Jasper. Araw-araw ay kailangan niyang kumain ng prutas at mga masusustansyang pagkain. Napatayo mula sa kinauupuan si Bella nang may narinig na paparating. Alam niyang si Jasper yun dahil nagsundo ang driver nito sa airport. Malayo pa lang ay nakangiti na ang lalaki sa kanya. Nang makalapit ito ay agad itong yumakap. Kamusta? Ang bata, kamusta? Hinaplos nito ang maumbok niyang tiyan. Okay naman kami. Baka napapagod ka. Kumakain ka ba sa tamang oras? Oo naman. Natatawa niyang sagot. Ikaw, kamusta sa US? Ang tagal mo na wala. Bakit? Namiss mo ba ako? Nakangiting sabi nito. Oo naman syempre.
Pagkasabi niya lang totoo. Ako din naman. Tara sa kwarto. Anitong ngiting-ngiti. Nakalimutan ata ng lalaking ito na magpapaanal na sila at tatapusin na ang kontrata. Nakalimutan mo yata na magpapaanal na tayo? Nagbago ng isip ko. Ngayon pa ba, magkakaanak na tayo? Naisip ko, baka matutunan mo rin naman akong mahalin kapag tumagal tayo. Natameme si Bella. Kung siya ay walang problema, mahal niyang lalaki. Ang inaalala niya ay ito. Paano ang nararamdaman nito para kay Margot? Paano si Margot? Hindi ba't siya talagang mahal mo? Oh, ayan ka na naman. Sinabi ko na diba na wala na akong nararamdaman para sa kanya. Gusto ko malaman mo na, ikaw nang mahal ko, Bella. Pinipigilan ko lang. Kaya kapag nakainom ako, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Noon pa man, unang kita ko pa lang sa'yo sa ospital. Gusto na kita. Masyado na ako naguguluhan dahil bata pa ako nun. Talaga? Oo, kaya sana matutunan mo rin akong mahalin. Masayang-masaya ang puso niya sa nalaman. Naiiyak at natatawa siyang yumakap sa asawa. At sino naman ang nagsabi na hindi kita mahal? Anong ibig mo sabihin? You mean... Oo, matagal na. Sino ba namang hindi mahuhulog sa'yo ang gwapo-gwapo mo? Totoo ba yan? Opo, my dear husband, Jasper Alcantara. Masyado mo akong pinasaya ngayon, baby. I will marry you again and again. Pero ngayon dahil na-miss kita, saka muna kita papakasalan ulit. Napahagikik na lang siya nang buhatin nito papasok sa silid at namayani ang katahimikan ang sumunod. Kinabukasan, nalaman nilang baby boy ang magiging anak nila. Tuwang-tuwa ang lalaki dahil doon, dahil may tagapagmana na umano ang lalaki. I'm so happy to have you, Bella. Hindi ako nagsising ikaw ang pinakasalan ko. Pasensya ka na dahil natagalan. Kailangan ko kasi maging powerful. Magkaroon ng sariling pangalan. Yumaman sa sarili kong paraan. Hindi dahil sa mga magulang ko, kundi sa akin mismo, bago kitang muling hanapin. Lahat ng yun planado. Nang una, ang totoo masamang loob ko. Gusto ko maghiganti pero sabi ko lang pala yun. Masarap ka pala maging asawa. Napakabait mo. Maswerte din naman ako sa'yo, Jess. Ang tibay mo. Ang tagal na nun pero ginawa mo pa rin. Pwede mo namang hindi to pa rin. Hindi ko yun makakalimutan. Hanggang sa naging matured ang isip ko. Ang galing talaga ng mga magulang natin. Alam nila kung ano makakabuti para sa atin. Pero mali pa rin ang ginawa ng mga magulang ko. Ginulangan ka nila eh. Hayaan mo na. Huwag kang magalit sa kanila. And besides, nakabuti naman para sa ating dalawa. Sa bagay, anyang ngumiti. Ang akala niya ay simula na yon ang mala fairy tale niyang buhay dahil ayos ng lahat sa kanila ng asawa. Kabuwanan na niya nang isama siya ng kaibigang si Miguel sa party ng isang kaibigan. Ano ba kasi yun? Anya sa kaibigan. Basta may kailangan ka malaman, Bella. Nanahimik na lamang siya at sumama sa kaibigan hanggang sa humantong sila sa isang hotel na pag-aari ng asawa niya. Bawal po pumasok ang walang invitation, ma'am. Hinarang sila ng guard at dahil wala siyang invitation ay hindi siya pinapasok. Kasama ko siya at nasa loob ang asawa niya, si Jasper Alcantara. Kabilin-bilin na hook na kapag walang invitation, no entry. Napatingin siya sa mga nasa loob. Napansin niyang naroon niya ang asawa niya, katabi ang isang babaeng buntis. Isang gender reveal party ang ginaganap sa loob. Pero bakit nandoon si Jess at may babaeng nakakapit sa kanya? Nako, yan ang sinasabi ko sa'yo. Kaibigan ko yung si Thea na nasa modeling world din. Ang asawa mo, sinasabi niyang tatay ng anak niya. Atras siya. Papasukan niyo na siya. Importante to, manong, gera to. Nako, bawal ang gulo sa loob ng party. Ako pong malalagot niyan. Bella, picturean mo para maibidensya ka. Utos ni Miguel sa umiiyak na si Bella. Papasukin mo ako. Utos niya sa guard. Pasensya na po, ma'am. Papasukin mo ako o sisisantihin kita ngayon din. Pananakot niya sa guard. Tama. Asawa na may-ari ng hotel na to ang kausap mo, manong, kaya mamili ka. Mawawalan ka ng trabaho o papapasukin mo si Mrs. Alcantara. Napakamot sa ulo ang guard. O sige po, pero sagot niyo ako kapag nagalit sa akin na nagpaset ng party Gusto mo, sampalin ko pa sila isa-isa sa harap mo? Agad naman siyang pinapasok ng guard at lumapit sa dalawa. Walang alinlangan na sinampal niya ang asawa sa sobrang galit na nararamdaman niya. Bella! Gulat na sabi nito. Magsasalita pa sana siya nang biglang nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Kaya lalong nataranta ang lalaki. To the rescue naman ang kaibigan niyang si Miguel. Naku, Beshi, wrong timing. Huwag ka manganganak dito. Anito. Bella, dadalhin kita sa ospital. Saad ang natatarantang si Jasper.
Magkahalong galit at inis ang nararamdaman niya ng sandaling iyon. Madali naman siyang dinala sa ospital. Magpalakas ka. Mag-uusap tayo pagkalabas mo dito. Ani ng asawa na nakahawak sa palad niya. Iwinaksi niya yon at ibinaling niya sa ibang direksyon ng paningin. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Maghiwalay na tayo. Ganun na lang yun. Hindi mo pa pakinggan ang side ko. It's not what you think, Bella. Kung pakinggan mo lang ako, hindi ko magagawa sa'yo mga iniisip mo. Ayaw kitang makausap. Umalis ka na. Jess, saka mo nakausapin ang asawa mo. Baka mabinat siya kakapanganak niya lang. Wika ng pinsan nito na isa sa nagpaanak sa kanya. Okay, pero mag-uusap tayo, baby. Please. Pagsusumamo nito na hindi niya tinugon. Hanggang sa makalabas si Bella sa ospital, sa bahay ng mga magulang siya dumiretso. Anak, nandyan ang asawa mo sa labas. Gusto kang kausapin. Nay, sabihin mo umuwi na siya. Ayoko siya makita. Mag-file na lang siya ng annulment at pipirmahan ko para maging malaya na siya. Hay nako, pag-isipan mong mabuti anak. Kawawa naman ang bata kung magpapadalos-dala. Masama ang loob ko sa kanya, Nay. Ayoko siyang makaharap. Hindi mo man lang ba pakikinggan ang mga sasabihin niya? Kasi anak, naipaliwanag niya na sa amin ang lahat. Nay, pwede ba? Sige, sasabihin ko na ayaw mo siyang makausap. Naroon siya sa labas, karga ang anak ninyo. Parang ayaw niyang bitiwan. Na-miss niya ang bata. Huwag na nga siyang bumalik. Anya, lumabas na ang ina at maya-maya lang ay narinig niya ang pag-alis ng kotse ng asawa. Habang nasa labas ng bahay at pinapaarawan ng anak, ay nagulat si Bella nang may biglang nagsalita. Miss ko na kayo ng anak natin. Umuwi ka na, please. Paano ka nakapasok dito? Anya, hindi niya narinig ang ugo ng kotse nito. Kanina pa ako dito. Baka tulog ka pa. Bella, paniwalaan mo naman ako hindi. Wala kaming relasyon ni Thea. Hindi ko anak ang batang dinadala niya. Hindi sa'yo? Bakit nandun ka at kasama at katabi niya? Okay, ganito. Nung nasa US ako, magkasama kami ni Thea sa trabaho. Nung minsan nagkayayaan na sa inuman, inakit niya ako. Pero hindi ako nagpadala dahil sa kalasingan niya. Hindi niya alam na si Jeff ang katabi niya ng gabing yun. At ewan ko siguro may nangyari sa kanila nung una. Sa kanya pinapaako ang bata. Pero alam ko, hindi ako. Imposible. Hindi ako lasing at alam ko yun. Hindi na nagparamdam si Jeff sa kanya, kaya nakiusap siya sa akin na samahan sa gender reveal ng anak. Dahil kung hindi, ipapaalam niya sa'yo. Hindi ako natakot dahil alam ko wala akong kasalanan. Pero nakiusap siya sa akin na pumunta ako. Pero Bella, totoo, hindi ako pumunta doon para tumayong ama ng anak niya. Nagkataon lang na dumikit siya sa akin na makita mo. Sa tingin mo maniniwala ako? Yun ang totoo. Maraming babae nagkakagusto sa akin noon pa man. Pero nakalaan na ako sa'yo. Hindi kita lolokohin. Trabaho ang pinunta ko sa US. Kahit alam kong magpapa-anal na tayo. Hindi ko magagawang pumatol sa iba. Ikaw lang ang laman ng puso at isip ko nung nandun pa ako. Totoo ba yan? Inis niyang sabi. Totoo. Kahit iharap ko pa sa'yo si Thea. Wala akong pakialam sa babaeng yun. Ikaw ang anak natin ang mahal ko at pinakamahalaga sa akin. Lumabi siya at naginis-inisan dito. Ang rupok-rupok niya talaga at mabilis na lusaw ang galit niya sa lalaki. Umuwi na tayo sa bahay natin. Please. Pag-iisipan ko. Huwag ka na magalit. Please. Bati na tayo. Sige na nga. Tandaan mo, Jesper. Sa akin ka lang. Huwag kang magkakamali. Opo, Mrs. Alcantara. Bantayan mo tong anak ko. Kukunin ko lang ang mga gamit namin sa taas. Yes, ma'am. At ng araw ding iyon ay sumama na siya pauwi sa kanilang mansyon at natitiyak ni Bella na iyon ang kanilang bagong simula. Kasama ang asawa at kanilang anak at magiging mga anak pa sa susunod. The end.